Yan, so what's up? Good morning mga ka-farmers. Welcome back to my channel, Search at the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibunga, Cebu, Philippines. And if you're new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay mga farmers, no, ang pag-usapan po natin sa vlog na to is si-share ko sa inyo yung aking 25 days Galaxy Max Ampalaya. Okay, so ito po ang kanilang pagmumukha ngayon. Yan, so hanggang doon sa baba. So yun po ang ating i-discuss ngayon mga farmers at i-share sa inyo. Ngunit bago ang lahat mga farmers, igagalak ko pong i-shoutout ang lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. Most especially to my mentors, no, Jopel the Farmer, anak ni Matoy, and also Pinus Vlog. And then sa lahat ng ating mga estudyante, shoutout po. Unang-una sa aking advisory, so grade 8 Yakal, shoutout sa lahat. And also to grade 8 Mahogany, shoutout sa lahat. France, and also to basta sa lahat ng taga grade 8 Mahogany, shoutout. And also to shoutout din sa grade 8 Nara, okay, with Andros Villa. And also sa lahat ng grade 9 Gold, okay, so shoutout sa inyong lahat. And also to grade 11 Integrity, shoutout sa inyong lahat. Okay, so wag natin patagalin, let's go. Yan, so good morning mga farmers, welcome back to my channel, no, Search at the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibunga, Cebu, Philippines. So sa ngayon mga farmers, nandito tayo sa aking Ampalaya Garden. So ito po ang aking tatalakayin ngayon, isi-share po sa inyo yung ating Ampalaya, no. So ngayon mga farmers, marks the 25th day of their life, no. So ibig sabihin ika 25 araw nila ngayon mga farmers, at yun nga, ito na ang kanilang pagmumukha. Okay, so kung makikita natin mga farmers, yan, so side by side siding nila, grabe, kumpleto na. Yan, so dito rin sa kabila, yan, siding nila. And I have observed mga farmers na grabe ang lusog ng ating mga ampalaya. And kung makikita natin sa itaas mga farmers, yan, yan. So nagsimula na ho silang gumapang sa roofing mga ka-farmers. So yan po. Yan, so also since 25 days nila ngayon mga ka-farmers, this is the last time na nag-apply tayo ng abono na appropriate sa kanilang edad. So from 10 days to 25 days, ang ginawa natin mga farmers is nag-apply tayo ng Unique 16 at sinamahan natin ng Nitrabor para magiging malusog yung katawan ng ating ampalaya. Okay, so yan po ang ating management na ginagawa, ano. So first day hanggang 10 days ay hinayaan natin sila, pero chine-check po natin lagi, especially doon sa mga snails, kasi yun ang problema. So ito mga farmers, na yung kanyang puno, napakalusog. Okay, so ganyan mga farmers. Then mga farmers, okay, so dito tayo sa kabila. Ngayon mga farmers is tomorrow, start counting naman natin, 26 days. So mag-a-apply na tayo ng ibang abono naman mga farmers ay papakain natin, kasi yung edad nila papalaki na. Okay,
So ang gagamitin naman natin mga farmers for the 26 days up to depende. Kasi magtatanong din tayo sa mga mentors natin kung ano ang magandang papakain na abono. Okay. So ito, meron tayong bunga na mga farmers. Yan. Laki na. May mga bulaklak. Yan. So ngayon mga farmers, ito na po ang sitwasyon dito sa pangalawang plot. Yan. Sus, grabe. Nakakawala ng pagod mga farmers kung nakikita mo na yung pinaghihirapan natin ay unti-unti nang nagbibigay sa atin ng ligaya at lumbay, no? Grasya na to mga farmers. Grabe, ang ganda. Sus, Mariusip. Yan. So yan po ang ating mga management dito sa ating ampalaya. And at the same time mga farmers, yung ating share ko pala itong ating bahay, building ng ating ampalaya. So last days mga farmers, Wednesday and Thursday kahapon, after work nag-install ako ng ating post, mga poste natin dito sa gitna. So kaya yan, may mga poste na dito sa gitna. Doon din sa kabila may mga poste na tayo sa gitna. Hanggang doon sa last part meron din tayong mga poste sa gitna mga farmers. Ang purpose po nito mga farmers is sila po ang mga poste or post na nakatambay pagdating ng araw na yung ating mga ampalaya ay gumagapang na hanggang dito. Mula doon hanggang dito din sa gitna, upang sila po ang sasalo sa bigat ng ating ampalaya, especially po pag darating yung time na marami ng bunga, umuulan o mahangin, so sila po ang sasangga sa bigat ng ating ampalaya. Kaya importante meron pong mga poste dito sa gitna. Okay, so wag po nating hayaan na walang poste dito sa gitna, kasi delikado ng una. Pag umuulan, humahangin at meron ng maraming bunga is bumibigat po yung ating mga ampalaya, kaya naman pwedeng maputol yung ating mga alambre or twine na ginagamit. Kaya kailangan, or bumagsak, kaya kailangan meron talagang poste sa gitna para maiwasan na maputol yung mga twine or alambre na ginagamit natin. Okay, so ito po ang third plot mga ka-farmers. Yan. So ang third plot at fourth plot natin mga farmers is medyo nahuli ito ng isang araw. Kaya naman, pero ito nakaakyat na rin sila lahat. Mayroon na rin nasa itaas. Hindi katulad doon na talagang nandun na. Gumagapang na sa taas yung kanilang sa roofing, yung kanilang mga talbos. Pero dito okay pa rin. Kasi parang magkatulad lang. Kasi one day lang naman yung pagitan. Pero yung isang araw mga farmers is it really counts. Na iba na talaga. Yes mga farmers, isang araw na nahuli yung pagtanim is it counts talaga. Iba kasi ang ampalaya is so far grabe ang lakas pong tumubo, madali. Okay, kasi yan, may bunga pa rin tayo. Now, ang na-observe ko kasi mga farmers, since this is my first time na pumasok sa ampalaya, yan, may bunga tayo. Grabe ang bilis talaga nilang tumubo mga ka-farmers. Yun po ang aking na-observe, Isipin mo ngayon 25 days pa lang, pero yun nga yung iba hindi po naniwala na ganoon kalakas yung tubo ng ating palaya. Siguro din is because of the management. Kasi tayo, management natin is talagang nakukuha natin sa mga instruction and advices ng ating mga mentors. Kaya laking pasalamat ko sa Panginoon na nagkakilala kami ni Jopel the Farmer, anak ni Matoy, ni Pinus Vlog, kung saan yung area nila is Argao area, Argao Cebu, and also dito rin sa Manatad Sibunga, at ako dito sa Tubod Sibunga, Cebu. So magkakalapit lang kami, kaya mas madali na mapupuntahan ko sila at matatanong. Kaya yun, ito na ating fourth plot mga farmers. By the way mga farmers, meron tayong 125 na puno at merong dalawang pumalpak kasi nung merong malakas na hangin, nagunos
na matay sila, pero dalawa lang. So overall 123 yung ngayon ay buhay na buhay. Okay, so fourth plot mga farmers na left behind ng isang araw pero garon pa rin. Grabe, ang ganda. Yan. So may mga bulaklak na, may mga bunga. Yan mga bunga natin, oh. Yan. Mga bulaklak. Yan mga bulaklak. So na-observe ko rin mga farmers itong ampalaya mga farmers is complete flowers pala. So meaning sa isang puno mga farmers, meron na siyang male flowers and female flowers. So ibig sabihin may lalaking bulaklak at babaeng bulaklak. Kasi yung purpose ng mga lalaking bulaklak is sila po ang nagdadala ng mga pollens, no? Kung saan kinukuha po ng mga insect pollinating bees and other insects, no, mga pollinating insects. Kinukuha po nila yung mga pollens na nasa male flowers at tinatransfer po nila doon sa female flowers para magiging fertilize yung female flowers at mag-continuous pag-grow at magiging bunga. Halimbawa mga farmers, ito. Yan. Yan, bunga yan. Tapos ito, male flowers. Yan. So nandyan po yung pollens. Yan sa loob. Tapos kinukuha ng bees yan. Yan yung yellow sa gitna. Tapos tinatransfer dito sa female flowers, kaya ito magiging bunga siya. So ganyan mga farmers ang aking na-observe dito. So ito mas klaro mga farmers. Yan. Ito po ang female flowers. So may bulaklak siya. Nandyan po yung stigma ng ating female flowers. Dyan po nilalagay ng mga insect pollinating animals, especially bees. Diyan po tinatransfer yung pollen para ma-succeed yung bunga at matuloy. Okay. So yan mga farmers. So tapos na yung ating fourth plot. So iyan. Okay. So try nating akyatin doon sa kabila mga farmers para makita natin yung buong area. Okay. So tara na. So yan pala yung formada ng ating ampalaya garden ngayon mga farmers. Dito ako sa baskita namin. So yan, oh. Grabe ang ganda mga farmers. So yun nga, thanks to God, no. Maraming salamat sa Panginoon sa walang sawang pagbigay ng mga biyaya, grasya and also sa kaalaman. So maraming salamat. Kasi kung wala yung kaalaman na naibigay sa atin, na hindi po natin magagawa ito. Okay. So maraming salamat mga farmers. At yun po ang ating topic ngayon mga farmers. I hope so nagbigay ako ng mga inputs na maaari nyo ring makopya at the same time magiging guide sa kung sakaling ay mag-ampalaya din kayo. By the way, shout out kay Sir Ayan Dibal and also Roy Achilles Miro. So shout out Sugs TV, Jojo the Farmer, Grigi Farmer, sa lahat ng ating mga kasamahan dito sa YouTube, kay OTC, no, The Oracle Channel, TOC din. Okay, so yan. So bye bye mga farmers.